Direktang pinangalanan niya. Yun ang mga matatapang. Yun ang may paninindigan. Yun ang may malakas na loob. Hindi yung ganito na puro pasaring. Tsaka pala, Senator Pink Lacson, meron akong naalala po. Meron po kayong sinasabi noon sa inyong expose tungkol sa flood control na 60 plus na congressman. Ipapaalala lang po sana namin sa inyo, nasa na po yun? Ni isa yatang congressman, wala kayong pinangalanan. At wala ring nakasuhan. Ano to, yung expose nyo? Hocus pocus? It should be proven na meron po siyang sakit. Yun, no? Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I'll abstain. Thank you, Mr. President. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Bumanat na naman si Senator Pink Lacson. Pink Lacson, yan. Oo, katulad ng sinasabi natin dati na mga kababayan, ito'y parang ano po ito parang ang mga babae kasi mga kababayan, mahilig sila nagpo-post pagka sila may mga kabangayan, kaaway, kasamaan ng loob. Ayan, ang ginagawa ng mga ito, laging nagpo-post sa social media, laging nagpapasaring. Ito, tumira na naman si Senator Ping Lacson mga kababayan sa kanyang Twitter account. Ito basahin ko po sa inyo. Basahin ko. Ito Help! Sabi niya, tulong! Sabi niya, is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Mga kababayan, alam nyo po kung sino po tinutukoy niya rito? Sige nga, hulaan nyo nga mga kababayan kung sino po ang tinutukoy ni Senator Pink Lacson dito sa sinabi niyang ito. Pero ito ito ang ano ko lang ang opinion ko lang to mga kababayan Ang tinitira niya rito sa cat ay ipinatutungkol niya kay Congressman Kiko Barzaga. Yan. At dito naman sa sinasabi niyang dog that keeps barking on the upper floor, mga kababayan, hindi tayo pinanganak kahapon. Wala namang iba na bumabanat sa kanya. Nang direktahan direktahan kapag tumira ito. Hindi siya ganito na nagpapasaring ng ganito. Hindi. Kapag ito nagsalita mga kababayan, direktamente sinasabi ang pangalan. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA. Citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. He said that such insertions could threaten the economy. Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito bakit pinayagan ito. Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Mr. President, when former DPWH Undersecretary Cabral, as disclosed by Senator Lacson, offered insertions in the 2026 budget to the Senate President, Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. At that time, he appeared to draw a moral line that insertions were wrong. Does this mean that the Senate President never had budget insertions
during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years. Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, Oo, kasi ito, mga kababayan, kahapon, nagkaroon ng privilege speech si Senator Rodante Marcoleta. At ipinatungkol niya ito, direkta, kay Senator Ping Lacson. Ganun sana. Direktang pinangalanan niya. Yun ang mga matatapang. Yun ang may paninindigan. Yun ang may malakas na loob. Hindi yung ganito na puro pasaring. Tsaka pala, Senator Ping Lacson, meron akong naalala po. Meron po kayong sinasabi noon sa inyong expose tungkol sa flood control na 60 plus na congressman. Ipapaalala lang po sana namin sa inyo, nasa na po yun. Ni isa yatang congressman, wala kayong pinangalanan. At wala ring nakasuhan. Ano to, yung expose nyo? Hocus pocus? Naalala ko lang naman po yun, Senator Pink. Napakaganda ng presentation niya eh. Sabi nga ni Senator Marcoleta, kulang na lang ng sound effects eh. Parang sini eh. Pero 60 plus na congressman ang sinasabi nyo, nasa na po? Hinahanap po kasi yan ng taong bayan, Senator Pink. Pagkatapos ito pa nababalitaan natin mga kababayan ha. Meron pa tayong nababalitaan at lumalabas. Napanood ko kasi yung interview ni Manang Amy Marcos. Sinasabing ititigil na raw po yung pagdinig, hearing sa Blue Ribbon. Napatawag daw po ang yung pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano po masabi niya? Promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung ganun announcement ba? kagabi. Abay, bakit? Ewan, nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi Mga kababayan, kaya nga kung napansin nyo, itong linggong ito, wala. Kasi batay sa interview kay Manang Amy, sabi niya, ang gusto nila hanggang kay Saldico lang. Ayaw nila na tumaas pa doon, hanggang doon lang. Kumbaga may barometro, may guhit. Ops! Pagka nabanggit na yung pangalan ni Saldico, hanggang dyan lang kayo ha. Huwag na kayong tataas pa ha. Huwag na kayong pupunta sa mas mataas sa kanya. At doon sa mas mataas sa kanya. Ops! Medyo hinay-hinay kayo dyan ha. Kaya op. Huwag mo nang mag-hearing ha. Kailangan ano pa tayo ha, gumapang pa tayo ha. Manap pa tayo ng mga ipanglalaban natin dyan ha. Sisiraan pa natin yung testigo, yung witness. Kailangan manap pa tayo ng pwedeng ipansira natin sa kanya para mawala yung kredibilidad. Parang gano'n na. Mga kababayan, ito opinion ko lang ha. Bakit nyo ititigil? Ano po dahilan nyo samantalang naghihintay po ang taong bayan sa magiging resulta po nito? Pagkatapos ay ipinasa sa ICI, mga kababayan, ito pa isa. Ipinasa po sa ICI ang investigasyon. Walang live streaming, secret lang. Ang dami po nagsasabi sa social media na wala na to. Oo, hindi po sila nagtitiwala sa ICI. Mga kababayan, sapagkat nandyan ba naman si Secretary Boying Rimulya? Sino pa nandyan? Tapos yung mga mag-iimbestiga, puro in-appoint. Kaya nga, napansin nyo, kaya nag-resign si Senator tuloy, sorry. Kaya nag-resign si Mayor Benji Magalong dahil sa may nararamdaman siyang kakaiba. Mga kababayan, hindi nyo ba napansin yon?
Alam natin na si Mayor Magalong, ano yan? Corruption fighter yan, mga kababayan. Parang nagagamit lang siya, mga kababayan. Hindi siya tinan nyo, nung nag-imbestiga, sumama siya sa ICI. Di ba, nawala yung mga post niya tungkol dun sa mga paglaban, pag-expose ng mga taong kawatan, mga kababayan. Di nyo ba napansin yun? Kaya siya nag-resign, yun ang dahilan, mga kababayan. Kaya wag tayong magbulag-bulagan, mga kababayan. Alam namin na alam nyo ang nangyayari, mga kababayan. Kaya lang namin naman nakukontent ito kasi, mga kababayan, may mga nagre-request po sa amin. Pinipiim na. Pwede ba, Just Vlog, talakayin mo naman ito ng konti. Mga ganon. Mga kababayan, ito pong programa natin ay ano po ito, hindi tayo nang aatake ng kung sino-sino. Sinasabi lang natin ito base sa naoobserbahan natin at base sa direksyon ng mga nangyayari, yung mga pinatutunguhan ng mga ginagawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Kaya lang naman natin nasasabi ito. Wala tayong kinakampihan dito, wala tayong nilalabanan dito. Ang nilalabanan natin, korupsyon, mga kababayan. Nagkakaisa tayo dyan. Walang pag-aanlinlangan. Tayo po ay lumalaban lahat sa korupsyon, mga kababayan, sapagkat karapatan naman natin yan bilang mamamayang Pilipino, mga kababayan. Ang mahirap dito, alam mo nang mali, pinaglalaban mo pa. Katulad nung ginagawa ng ibang mga vloggers. Alam na nilang mali, may mga nakawan lang nangyayari ng bilyon-bilyon na trilyon-trilyon, sige pa rin ang pagtatanggol dito sa mga idol nila. Mga kababayan. Pero, alam nyo po ang nangyayari. Bueno, yan, isa po yan sa mga napag-usapan natin. Ito, gusto kong i-share ito sa inyo, mga kababayan, Yung nangyaring botohan tungkol dun sa Senate Resolution 144. Ano po ba yung Senate Resolution 144? Yan po yung resolusyon na hinihiling na sumailalim sa house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte. Parang humanitarian, ganun na lang ang mangyayari dito. Dahil sa, mantakin mo, 80 years old na, mga kababayan, nakakulong. Sino po sa inyo may 80 years old na kamag-anak na walang sakit? Pakisabi nga, mga kababayan. Pakicomment nyo nga dyan sa baba. Meron po ba kayong 80 years old na kamag-anak na hanggang ngayon ay wala pang iniinda sa katawan? Bakit po namin nasasabi yan? Ito po kasi, mga kababayan. Di po ba ang nagsagawa sila ng botohan? Doon na tayo sa botohan kasi kung ipapapanood po namin yung parte na pagkatapos basahin yung resolusyon ay nagsalita pa yung mga ilang senador, mahaba po yun. Doon na tayo sa botohan. Nagkaroon ng botohan, mga kababayan. Mayroong absent na hindi nakaboto. Ang lumabas lang sa resulta ng botohan ay 15 ang nag-yes. 3 ang nag-no at 2 ang nag-abstain, mga kababayan. Ito, kapansin-pansin. Doon tayo sa isang nag-abstain, mga kababayan. Sino ba yung isang nag-abstain? Siya po ay walang iba kundi si Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Senator Raffy Tulfo ba to? Tama. Bakit po namin gustong i-share sa inyo ito? Kasi ganito ang kanyang sinabi sa kanyang video. Panoorin natin to, If we will use the reason as a humanitarian, that's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But it should be proven na meron po siyang sakit. Yun, Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain.
Thank you, Mr. President. Is abstention. Abstention po ako. Yeah. Yun. So, si Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, nag-abstain sa kanyang boto tungkol doon sa Resolution 144, mga kababayan, na tungkol nga po doon sa house arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte. Eto, mga kababayan, ha. Ang sabi niya, kapag napatunayan na wala siyang na meron siyang sakit pala, kapag napatunayan niya na meron siyang sakit, and then I cast my vote yes. Pero kung hindi mapatunayan, walang proof o walang pruweba na mayroon siyang sakit, ibig sabihin naghahanap ito ng certificate. Katunayan, abstain ang boto ko. Sa huli, nagpasa siya na abstain ang boto niya, mga kababayan. Hindi siya nag-yes, hindi siya nag-no. Kasi, hindi siya maaaring pumanig sa yes, hindi rin siya pumapanig sa no. Nasa gitna lang siya. Ibig sabihin nun, gusto niyang gusto niyang mag-play safe, pero ito ang impact niyan sa mga kababayan natin. Wala siyang paninindigan. Mas mabuti pa yung tatlo eh. Bakit? Bakit sinasabi ko yung... Dalawa po kasi ang nag-abstain, mga kababayan. Ang Senate President nag-abstain din. Nag-abstain din, mga kababayan. Para ma-safety niya ang kanyang sarili. Kasi pag bumoto ako dito ng yes, baka maraming babati ko sa akin. Pag bumoto naman ako ng no, baka meron din babati ko sa akin. Kaya gagawin ko, magpi-play safe na lang ako. Abstain na lang ako. Yan ang sabi ni Senator Soto din, siguro, mga kababayan. Yan din siguro nasa isip niya. Pero yun nga, mga kababayan. Eto, yung kaya nga sinasabi natin kanina, sino po sa inyo? Mayroong 80 years old na kamag-anak na wala pang iniindang sakit hanggang ngayon. Meron po ba? Kasi kapag ka ganyang mga edad na, mga kababayan, hindi na maiiwasan, may mga sakit na yan. Matanda na yan eh. Mahina na ang tawag dito ang resistensya niyan. Kaya nga napabalita pa bumagsak eh. Napabalitang bumagsak at dinala sa ospital. Hindi naman kasi pwede na videohan dahil sa bawal nga eh. Walang ganun eh. Sa ICC bawal, napakaraming bawal, mga kababayan. Etong sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, eto lalong nagpaano sa kanya kasi napakaraming mga kababayan natin ang galit na galit sa kanya ngayon. Sapagkat, matakin mong sabihin niyang, kung mayroong proof na siya ay may sakit, boboto ako ng yes. Pero kung wala kayong may papakita na siya ay may sakit, abstain ang boto ko, mga kababayan. Kayo, ano ang palagay nyo rito sa naging paninindigan o naging desisyon ni Mr. Tulfo dito sa botohan na kung papayag sila na ma-house arrest si former President Rodrigo Duterte o hindi? And then yung tatlo naman na nagno, mga kababayan, baka gusto nyong sabihin ko kung sino-sino yan, pero hindi na. Hindi ko nasasabihin na sina Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, tsaka Bam Aquino. Yan. Ang nag-abstain, Tito Soto at Rapi Tulfo, mga kababayan. Yung 15 naman, ilalagay ko na lang dyan sa screen para makita ninyong lahat. So yun lang, mga kababayan. Paki-comment nyo naman sa baba. Ano po yung sa palagay nyo ay yung inyong reaksyon o opinion dito sa ginawang ito na desisyon ni Senator Rapi Tulfo. Yun lang, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating munting channel at sa ating mga content. Binabati po namin kayong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad.
mga kapatid na laging nagpapabati sa amin, hindi na po namin kayo maisa-isa. Marami nanonood sa atin sa US, ayan. Canada, ayan. Saan pa ba? Basta sa lahat ng mga kababayan natin at mga kapatid na nandyan sa abroad. Magandang araw at lagi po kayong mag-iingat ano man po ang inyong ginagawa.